at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, sa naton oras sa mga kasangkayan, may ada na kita 18 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Magandang morning ha aton nga tanan. Ngan adi na kita ha programa Sumat Istihanon han DYES Radyo Pilipinas Borongan. Kaupo di Ate Daisy. Pangaran ni Ate Pen, ano? Yung makakaupod nga na naman hiton ka alas 10 yan nga aga. So kumusta iton aton morning? Iton hoy bis nga adlaw. Ano? March 19, 2026. Last working day. Para ito na sa kasimana. Para ito naton mga ay parihas man lang ani kuno daman ati aton compressed nga kuan work week, ano? Last day yan ang adlaw. Pero buwas kasi it's holiday. Yan. So long weekend. Ito nagpapamulat. Pero siguro samtang nga aditon crisis, ano, para iton iba, permanente anay long weekend until further notice. Sige, basta kami didi, Radyo Pilipinas Borongan, hangaran hiton amon station manager, syempre, Ate Ruth Rivera Abunda. Iton yung makakausa sa kopin sa ka oras, kundiin matutok naman kita hiton mga balita, labi naton mga notisya, tikang naman din hinaman haaton palibot. So, kumusta iton mga adan hiton iratag sa tagsa nga mga buhatan? Settled na, no? Dideton tagsa-tagsa nga mga pwesto. So, malipayan nga pagkaharampang. Napakamapaso iton aton panahon.
Ala, oo nga naman ano. Ano daw la aton siring hiton DOST Pag-asa. Lakilawan talaanay ano ito na aton may expect hiton kanan usa ka maghapon. Iyan na nga adlaw hiton na Marso 19. Ay kaulangan unahon talaanay permanente ano iton pagtagapanahon para asya iton ato naman maging giya. Labi na yan na kay damo na iton mga nagbabarabri ano daw la mataghum pa ba iton iyo pagbari? No. Kailangan taanay kung ano itong saring ni DOST Pag-asa, hiton ato naman panahon. Kaya siya naman ini, ano iton na saring panato, nagiging giya hiton aton kanan usak adlaw. Iton apektado na la hiton northeast monsoon, amo didto dapit ha Luzon nga area. Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and Aurora. Madampog iton ira kalangitan tapos may adala nira mga pagtarahite darahiton amihan, no significant impact naman. Iton Ilocos Region, ngan Batanes, apektado liwat ngayon hiton amihan. Suyad to hira Luzon nga area. Samtang Metro Manila. Bisan nga niton Metro Manila and the rest of the country, upod na kita, localized thunderstorms. So, ibig sabihin, para itinangadlaw huibis, magiging maupay iton aton panahon. Pero magbabantay gihap kita iton nga tigda nga mga pag-uran nga dani nagre-resulta iton landsliding nga ni pagbaha. Pero iton nga klase nga mga pag-uran, bisan kung natigda, no, diri iton hira na lastin maiha nga oras. Iyon. So, pakadi na ada kita mga kasangkayan. Ano hiton summer? Hala, iton aton kadagatan. Paborabli yan na para hiton aton naman mga mangirisda. Ngan sugad man hiton aton mga magbibiyahe. Labi na iton tipakad hiton mga kaislahan. Ano? Nga daalahin 2.8 meters. Iton hitaas. Iton balod nga pwede niyo ma-encounter. So, kung kaya hiton niyo sasakyan, iton 2.8 metros. Nga kahitaas ito na balod yun go, no? Pero kung dire, pero kaya ini ano, kaya ito natin mga mangirisda. So hala, kalawan ta daman kasi ako na daman ginhikay iton nga kabutang hiton ato naman pagtagapanahon. Ano to na aton mga nasaring bye-bye amihan, malapit na. Nasaring iton Pag-asa, no? Nga iton amihan season, posible mahuman yan ang adlaw o di nga ni hiton Lunes nga adlaw, sunod nga simana. Kinikitaan na nira, no? Hiton naton mga experts sa pagtagapanahon, iton paghinay, hiton amihan. Aton mataghom nga hangin, no? Nga aton na enjoy siguro tikang haton before Christmas. Asya nga giupihi ano anhan hadi the past 2 weeks nga gitataghomen aton panahon tapos kagabi niyo na notice mapaso-paso na hiya, no? Diri na sugadan hadi nga bisan naton aton mga gripo ano katataghoman tubig. So hapag kaya na yon ma-transition na kita ngadto hiton summer. Pero mahulat pa kita ano hiton koan hiton magiging anunsyo ba tikang hiton na DOST Pag-asa. Kay nasa rin nga ni ano nga iton may dana alertohin extreme danger level hiton na masunod nga mga simana. Posible kuno ano masunod nga mga simana, subay hiton pag-monitor daman hiton Pag-asa nga posible umabotin 50 degrees Celsius, tikang ha 15, tikang ha 16, tikang ha 18, 19 degrees Celsius, maabotin 50 degrees Celsius iton pira nga parte. Iton aton nasod. Labi na kuno dida hiton pag-abot hiton Abril kay asya iton ya peak season, peak month, ano hiton dry o hiton mapaso nga panahon ngan summer season. So ginpapahirot na kita yan na pala, no? Hiton hulga hiton heat stroke. So kaulangan inom-inom dadaman kita hiton tubig. Tapos permanente upod natin aton BFF nga payong ano. Nan syempre dapat updated kita hiton igin na papagawas ano nga impormasyon advisory by niton kabutang hit aton panahon tikang hiton DOST Pag-asa. Imagine ha mga masunod nga semana posible
o mabuta extreme danger level nga dahiton 50 degrees Celsius na. So karuyag signal harani na ma-off na aton natural nga aircon mga kasangkayan. Ibisan nga niya, nagipasuin na talaga. Dito naman hagawas. Summer na talaga, no? Tapos nakita hiton nga mga nagbabarabri. So, kung habaga, tipakad to nakita hiton na mapaso nga panahon. Alright. Ngan, adi naman, ito nato naman sitwasyon. Ay, may ada ngayon na hi-report. Ha Philippine National Police pinaagi ito 911 nga reklamo kontra hinduha nga mga gas retailer ha Nueva Vizcaya nga hindi niya Eastern Samar ha pag ginaaligar nga pagpahitaas sin sobra hadton presyo han produkto hiton petroleum, mga petroleum products, usahad ton na dinhi na reklamo. Sumalapay ni haton report, haton Philippine National Police, pero waray didi paghingad ni. So, diri kasi pwede hapag kayo na, mahagot nga gin mo monitor, hito nato naman gobyerno, kay talaga ti pauminto iton na iton direction, hito naton mga petroleum products, pero diri daman hiya pwede abusuhon. So, asya nga may ada, igin pasaka nga reklamo kontra hinduha nga gas retailer. Mga gas station ini anusa din hiya Eastern Samar hinudawla ini diin dawla ini nga lugar. Wari dida paghingad ni tapos anusa naman dito Nueva Vizcaya. Nagpanunubra na adton pagpahitaas. Dito naman may kita nakuhang impormasyon tika hinaton OFW dito naman Qatar may ada naliwat nira advisory the security threat level is elevated. Pag-awhag iton mga tao dito naman Qatar nga magpabilin di deton ira mga panimala, di deton talwas nga mga lugar nga diri ira kung madehirani hiton ira mga bintana, mga glass nga mga fasad o mga exposed nga mga lugar nga diri pa na labay iton hulga. An hour ago niya ay kaninahan mga 2:45 AM dito naman oras iton Qatar. So ada pa talaga iton nga tension dito naman Middle East nga samtang diri ito nahupa aada iton aton na pag-aantuson nga paghitaas iton petroleum products nga tanang kitain na apektado bisan tubtub nga dihiton aton mga parag-uma. Sige, Jennifer Gulmatico, magandang morning. Nasa ring hello po Ate Daisy, kumusta panahon? Ada, parihas kita Anhi malakit haboronggan, sigurado nga naabat ka na daman niya na hiton. Paso. Tapos Adi, may ada bago naman nga anunsyo tikang hiton LTFRB Region 8 Land Transportation Franchising and Regulatory Board din hinaman Region 8. Adi giklaklarohi ini posted 3 hours ago. Igin papahibaro hiton Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga hiton publiko. Anay ikakadita kukuhaan tayo ni nga ira advisory tikang hiton LTFRB para hiton na aton hibabruan nga tanan. Oo, kaya diri pwede magpauminto. Oo, igin udeng aton pag-uminto hiton ngani nga mga pag-uminto hiton mga presyo hiton petroleum products igin paudeng hiton aton pangulo. So adi aton advisory nga igin pagawas a few hours ago tikang hiton LTFRB. Adi iton ira abiso. Babasahin ko na la tapos buhubarin hawaray. Igin papahibaro hiton Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB publiko nga adton mga desisyon nga pag-aprobar haton fare adjustment para mga provincial public utility vehicle, Metro Manila PUB,
public utility buses, P2P bus, public utility jeep, TNVS, ngan sugad man airport taxi services, amo in temporaryo nga ginsususpender. Di ba kasangkilap to nga adlaw? Tama ba ako? Kasangkilap lang nga adlaw, nag-anunsyo to ang LTFRB para namanhin na provisional fare increase. Pero kakulup-han-kulup, nagpagawasin anunsyo adton aton Pangulo mismo nga ginsususpender ini nga fare adjustment hangatanan nga mga panpubliko nga mga sasakyan. Ini nga pitad insubay hiton kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga isuspend laan iton implementasyon haton nasabi nga paghitaas iton pasahe para masusi nga mapag-adman iton epekto hini nga diton pasahero ngan sugod man hiton sektor hiton transportasyon. So ay hailarom hiton Department of Transportation pinaagi kan Secretary Giovanni Z. Lopez nga hapamumuno ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Iton suspension amoy epektibo ha pinakamadagmit nga panahon. Karuyag signon niya na so nga tanan iton hiya ha nga magpapabilin nga da hiton ipagawas na ito nasunod nga abiso. Gintataganhin na doon hiton ahensya iton kaligtasan, kaginhawaan ng kapakanan hiton publiko, amo nga padayon hini nga pag-aadman iton mga pitad nga makakaupay para hiton kapakanan hiton mga driver, operator, upod na iton mga pasahero. Kasi adi man ini iton iton hiton pag-uminto hini nga pasahe kung kay ano nga ginsuspenda man ini ano hiton Malacañang kay iton epekto talaga hini nga hiton mga manarakay. Kasi bangin diri na talaga kaya daman. Kasi kadamo na na uminto na iton aton mga papliton, mauminto na iton pasahe, natanan nga mga services na uminto. So bangin diri na kayahon. Hiton publiko, iton hitaas nga pamasahe. So asya nga pag-aadman ini So din hinaman haaton haborongan daw la maaro kitahin update kang kan Engineer Sok Aberia nironian kay may adaliwat koan may adaniya balita. Pati iton mga pamresyohan hiton bugas din hinaaman haaton dapit para aton gihapon na mahibaruan. Kaya nga ni, bisan daman iton aton dinhi mga puro pangisda, Dinhi syudad hiton Boronga na arungot talaga hira, hiton ka mahal hiton na petroleum products, hiton gasolina, nga iraging gagamit, hiton pagkadto naman lawod. To the point nga may ada diri na nakakalawod o pinipili nga diri lumawod. Darakay diri na kaya iton presyo hiton gasolina. And naton oras 33 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Ano kuno yan na ati iton gintitigamnan Companies That Care Day. Iyan na nga adlaw March 19, 2026. Para inihaton mga kompanya, mga ahensya nga talaga nanginginano ito ni ira mga workers. Kundiin iton pagtubo. Amo in celebrated ba, Igin kakalipay, igin rarayhak, ngan tinatagan liwatin prioridad iton well-being, iton na personnel, iton na mga empleyado. Bisan pa ito ni imo panahon, hagawas ito ni imo trabaho, amo in ginarerespito. So ganito ni imo ginahatag nga dedikasyon, di hiton panahon, hiton panarabaho, hiton oras, hiton panarabaho. Ano nala iton nga bisa nakabakasyon tinatawagan.
So iyan ako no para initon mga kompanya nga nahatagin prioridad hiton kaupayan, hiton ira mga empleyado, hiton ira magtratrabaho, upod nga iginrespeto, iton ira oras, hagawas iton trabaho. Karuyag sigon diri naging didisturbo kon hagawas na kuno hiton working hours. Sugad man hiton aton pagrespeto naman hiton aton mga trabaho, oras hiton panarabaho. Pasya ini, Companies That Care Day, yan na nga adlaw, no? We manifest the workplaces that truly care. Nakundiin iton pagtubo, iton mga empleyado amo yun, igin sisilibrara, igin dadasiga. Alright, pero haton aton mga headlines, haton kanan yan nga aga, yun na aton pagsuspender, haton umintohan pasahi, mga public utility vehicle, mismo aton Pangulo. Tapos nasa ring naman aton Pangulo nga, diri kinahanglan nga mag-hoard hiton food supplies, hiton mga pagkain, kasi supisyente. Okay. Ano naman iton aton pakiana, iton presyo naman, no? Tapos sa repatriation flight in ginaandam para haton aton mga overseas Filipino workers sa Middle East. Tapos iton fuel excise tax bill skips BICAM awaits President Marcos nod. So diretso na ini ato iton na Pangulo kay adton ginihingita kasi amo adton isuspend anay adton fuel excise tax angan adton mahihikay untahin ni dida nga pundo kakadinala iton pagsapong hiton iuuminto hiton presyo hiton petroleum products. Tapos yun na-clear man ngayon na Comelec Senator Rodante Marcolita. Bahin niya ito statement of expenditures nga investigasyon nga ginbuhatan Commission on Elections. Tapos naman, andin naman haatan, bisan pa naton, di ba yan na may ada transport strike, hiluag na transport strike. Ang Police Regional Office 8 naman, iging patapod aton seguridad, kaandam, haton aton mga otoridad, pagbantay, hiton gindudumara, pagbantay, pagsecure, hiton gindudumara yan ang transport strike. So kakalawan ta kung din aton region, may ada ba mga transport strike nga nahitatabo? Siya nga monitoring gihapon kita. Pero hapanig aton aton mga otoridad iging papatapod nira nga dahiton publiko adton mahugot nga seguridad ngan mga pitad pan seguridad amoy nakalatag na kapag antisipar haton transport strike nga bubuhatan niya na nga adlaw aton personnel amo igin deploy strategically para masiguro iton mahamis lang daloy hiton trapiko mamintinar iton sitwasyon mahimyang apasi orden ngan sugad man maasistiran iton mga manarakay nga maapiktuhan habugos nga rehiyon. Coordination nga dahaton mga hindadabihan nga ahensya, mga lokal nga otoridad in-game pakasug para ma-minimize aton disruption hiton public transportation ngan sugad man aton nga kada adlaw nga aktibidad. Samtang aton mga otoridad amin ginmanduan nga pakasgan iton monitoring, magdumarhin proactive patrol ngan i-maintain aton pagin mabinantayanon samtang adto ha field. May adaliwat igin naka-standby nga mga quick reaction team, support forces ngan resources para hinmadagmit nga pagresponde oras in emergency o mga untoward incident. Parihas man gihapon mga pitad para masiguro an kaligtasan, kataluwasan haton diri na partisipar nga mga drivers kasi somehow bisan kung transport strike ini may adalagi hapon natin mga sasakyan, may ada natin mga drivers mga pampubliko nga mga sasakyan nga diri na partisipar dara kay kaulangan talaga nira kumita iyana.
nga adlaw. So iging papatapo din hiton na aton mga otoridad nga safe daman hira. Aada nakalatag iton mga pitad para hiton kaligtasan hiton diri na partisipar nga mga drivers didahini nga transport strike ngan pati na hiton ira mga pasahero ngan hiton publiko. Para masiguro nga aton mga aktibidad nga naisusubay hiton balaod amo inrerespetohon daman nga naada iton panawagan hiton Pro 8 Police Regional Office 8 ginaauhag iton publiko nga magpabilin nga kalmado iplano aton ira mga biyahe ngan makigkoordinar nga diton mga otoridad gintatagan hindion hiton Pro 8 aton ira commitment hapag sunod hiton balaod pagprotektar hiton katungod pantaw ngan pagsiguro hiton kaligtasan ngan seguridad hiton nga tanan dida hiton duration hiton activity na nga may ada mga transport strike. Bueno naton oras may ada na kita 40 minutos ang nakalabayhan alas 9 aga may ada na kita report tikang dede hagawas. Radyo Pilipinas. Report. Aadi halinya hi Engineer Sok Aberia. Ati Sok, magandang morning. Tagi kami update at tikang ha-field. Yes, thank you kasamang Daisy. O diliton aton hin mumutngan. Medyo And where ka? How copy? Loud and clear. Pero ati mapaso naman ini. Kita ko pala didihit aton na gawas na aninag. Ako rikis ka dyan. Kay di ba, naglabay nga mga adlaw, syempre nagkukan man damang kita kukos kating charot. Unbakta sizing. Oh yes, basta sizing na malakaagap kita nga destasyon para nakakapaglakat kita bisan lang hinay-hinay, nga di naman sawang, tikang di na naman na DYS. Baganhan niya na, mas madaga ang nakasamang days kaysa naglabay nga mga adlaw. Inaabatan na medyo pagpaso ni Mr. San in Talali, sumupay at kay aton talaga kung habaga pagkaon pa ninanam aton mataghum nga panahon nga sugad-sugad kita hinakadto naman find city. Oo. And ati Sok bisan kagabi diri nahiya sobrahin ka mahagkot na notice nimo? Inabat nim? Ako Rikes, wala na kita pag-midjas. Ulit diri na sugad diyahin ka mahagkot. Tapos yan medyo maaramintala, pero diri naman ura-ura. Iton atin inaatubangan dito nga kalarakan. Kaya di kita hiton ligid dita sitong kinapili kita maurupay dahin nga signal gintatam. Warapan kanan DICT nga free wifi. Ada ko upay ko na hatida patadigad la ada dama at kasayang naman hit nga gamit dida nga gin-install kon good for 1 month la. Kuan ira na nga ni tinanggalan ton mga sa needs nga free wifi. May balita in fairness, gupay ko atiya kay diri ak nagsisinamok di naman haliga ng mga barangay nga diri damak nagkikinadtuon di ta ilarum hit na ratri kay dito may pinakmao pay damit it data na ganit ilarum hit na ratri. Pero iba ka parte iton siton medyo hima ko rin thanks much nga dahil di kay Alende Borongan City chapter. Adi ka samang days rejoinder haton imo balita in aton gimbisita aton buhatan ni Konsi Ian ni SPM Ian Galo nag-istorya kita aton yesta may kalabutan na pa-update natin nagton naging dumarahan Lunes Marso 16 nga committee hearing na sabi nga komitiba kung din gintrata itong petisyon na natin mga kasagbunghan transport sector, particular na hanton mga trike drivers and operators, hanton BC2 Borongan City, Tricycle Drivers and Operators Association ng Syudad na Borongan. Yes, kasamang Daisy, kasi dida hanton ordinansa, hanton Ordinance 248, and comprehensive na yun, baga angin panenhiya gin-compile nga mga ordinansa hiton syudad pagtaga transport. So ato na hindi niyan mahindida portion nga pagtaga tricycle. So dito na provision 28.2 adton automatic fare adjustment kurikes kinahanglan na talaga patuman hini naman patuman hini nga automatic fare adjustment, diba nasa ring hanto kon mag-increase in every 15 pesos aton o mag-rollback man aton pam prices aton
ini na tinutibog di dahit trike up to 87 pesos ta kaya na dit hit may Caltex 88 na kasamang days kay ini nga ordinansa nga yan nga nagtatalaan hit nga tarifa ang gimbasihan hin ang pang-price hadto is 67 pesos ang pinakamahal hadto pinakamaupa nga gasolina dinhi Caltex pero gintagan na tinwada naging-craft ining ordinansa ginhimo hiya nga 72 pesos kay kuan damaat kay sige madamatan pag panahon ng pandemic sige madamatan pag in-increase aton petroleum products so asya at nga tikang 72 kung mag-increase siya hin 15 o di kaya mag-decrease hin 15 pesos magkakamayda hin automatic Rollback. Fair adjustment Di pa ubos. Takay antas gintuinan at dida hininga section 28.2 atong local chief executive nga magpagawas in executive order kasi hiyaan mas madali kasamang days kaysa nga papaagi pa hin pag-amendan ordinance Pag tinalakay. mas maproseso hiya tapos yan na didadton gintumara nga committee hearing iging paabat hadto mga trike driver nga gutik lait nga 10% nga increase kaya parang litan it nga 11 pesos nga kanan no short ride dugangan nga nin 10% di ba 1 peso la nga nin 10 centavos sumapatas nga 12 pesos nga na pera ka centavos 10 centavos iton aten o 12 pesos iton aten Regular nga pamasahe. so para haira gihibog iit hiya kasamang day Nga nasa ring. kumbaga as in diri naman para ira makatadengan anton ira ginaaro is 15 pesos nga ang kanan short ride nga regular so i-adjust na light ang kanan igrayo na nga ruta ang ginaro din ng committee bawas in ano ka pa daw lain hiya ira na may i-justify kung kay ano nga 15 pesos it ira ginaaro dere 16 dere 14 so nag-mentoring dito hi Sir Napoleon Bibi Titon aton BCTT manager konti pa una no adtong proseso so gad hadto igem presentar hangin craft ini han ginihimo in hiya nga ordinansa. So asya takay kaya din na main in sige na main yan na din nga ni 88 pesos it presyo gasolina. So adin nga pag saring dituhan na kasi yan na liwat na morning kaya SPMA yan nagkakamay liwating committee meeting pero iba na nga concern and iba niya nga komitiba nga dihaton personal and appointments nga komitiba so dito nagsaring aton niya staff nga ate hiton Lunes mag-uod siya sa aton taga transport sector with TFLB Tricycle Franchising and Licensing Board syempre with Sir Consi Ayan kan City Yorme di ba didahadton kan Mayor Dayan. So, di ba didahadton press conference sa haton suggestion naton City Mayor ni Sir Dayan nga maghatagan LGU hina subsidiya nga dito naton mga trike driver kaysa nga mag-uminto. Ura-urada hadton hana pasahe. Di ba itong iba nga mga LGUs o ganyan gimbuhat? Iya, may ada. Ang kalbayog, may hirap post, kinita kita dito na posting anton mga taga tricycle nga sektor nga dirihira mag-increase in taripa mahatag na lang LGN subsidies. Asyain kasamang days iton ira i-represent. So this coming Monday mag-uod siya sa aton group and transport sector with TFLB Tricycle Franchising and Regulatory Board tapos with syempre ito na TFLB chairman Consi Ayan kasi hiya naman iton chairman hiton committee hiton transportation ngan mga kaapin dida ita board itang mga kaapi transportation committee at the same time it nga mga official ita syudad nga nahidadabit ira function may kalabutan it ira function hiton pagtaga franchising and yes ate Sok ngahin kinahanglan iton ate Sok anong madagmit nga madagmit nga desisyon kasi nakaumang na naman iton uminto next week correct. So, naarangat talaga iton aton mga tricycle driver hapag kaya na pero diri man hiradaman maka-imponer although may adapi pero ate Sok nga pag panginano ni hiton imo sukli diri na Asya.
Ano nga nagpapasipara daman nga mga tricycle driver pero hikita daman nga manarakay naghuna-huna man daman kita di ba haira nga iya aton daman Okay. pinaparupasubrahan pero nadiri da makit nga nangunguna. Pinalalapusan talag Oo. bagay sakit binubuhat, nga babaktas, pagsakay ko, ininudugang ko sa takpasahe, para daman, medyo diri daman mawindang itim na talagod siya nga, budget. Oo. Nareklamo na ba iton tricycle driver nginharayo iton distansya iton imo destinasyon. O kasi baram ka, dinidaman iton aton mga commuters, nga po sa italga daman hira nga nagdudugang hitaira pasahe. Oo, pero sana maintindihan daman iton aton mga tricycle driver nga may ada daman instances nga gisasaktuhila daman talaga iton aton kwarta. Correct. Di ba? Yan. Asya nga dapat balansihon daman nira. Nakaka-relate iti mo Lula Bell. Balitaw nga danay nga ni waray piso iti wallet. Balitaw asya iti kasamang day. So this coming Monday in asyain mag-uod siya sira kayo ng official travel liwat aton City Yorme, tapos iton officer in charge, iton acting officer in charge sa gintuinan in beyond iti titaiya igintuin nga responsibilidad it pag-craft pagperma in executive order. So asya iton Lunes mag-audience at tibway aton. Asya mandamatan iragin kaurusaan dili naman anohan gindumara nga committee hearing antes pa man mag-adjourn natin at igin suna-suna dili naman kanina la ditihan opisina ni Konse Ian Galo. So asya iti kasamang days. So adton pag konsayman ang sususugan nga pitad aton paghatagin subsidiya so asya pag-restoryanit kun piradaman it makatadengan nga subsidiya nga syempre magkakamay Ngahin nga dadaman o, di ba? Oo. Tapos adton IRR mga pagasurundan hit pagpatuma na nasabi naman nga subsidiya. Siya kaya kasamang days iton aton pagmamalaka ini hibaruan nga kung maghatagin subsidiya magkakamay da baliwat pagsusog o pag-amend hini naman nga ordinansa nga iton nga section hita ordinance nga nagtatalaan hit fair rate di taripa pamasahian tahit tricycle. So asya iton aton na abangan nga susunod nga kabanata may pagtaga inina talaga nawiwindang it kalibutan hiniya kasamukan dito naman Ngayon ate Sok hapag kaya damo na iton mga tricycle driver labi na ini nga mga nan-aarkilala iton nga mga nanmimilit iton kada adlaw naka-boundary. Oo, hira iton pinakaapektado waray sapayan iton iba nga kuan nga pa daw la ini iton hira mismo iton tagadano iton ira tricycle pero haros lugi daman talaga ate. So how much more kung na boundary? Oo, lugi talaga kay asya ini asya nga kareg talaga iniray amend ini nga section 28.2 kay pananglitan bisan pa man magpagawa sin executive order to naton city chief executive Mayor Dayan nga isa ini ang pagbabasehan syempre di ka may mahit kung nagpapagawa sin executive order may mahit nga mga legal basis kung talagang babasehan ang 10% sa ringan mga truck driver ingiguguti diri liwat kumbaga diri naman disbentaha hira kasamang days. So asya pero minsiring dito ni Sir Nap intindi la naman natin nga tanan nga labot lahit ta fuel hikita daman sugan mga commuters hikita mga mulupyo nagaabaga naman kita kamalit mga papliton sugan naman hiton bugas kasamang Oo. Kumbaga, nga tanan, diri la transport sector, diri la dun mga nangangalayon, basta hinuman nga na konsumo hitluto, apektado hini nga kamahalan, hita presyo. So, laki pa to diya dito igin. Sakay di man ladaman bugas ati Sok, ito na uminto, tanan man, nga mga produkto nga tanan nga parapliton, nga dito agri-products.
Correct. Patit nga igsarura. Pastilan. Sige. Samtang may buhay, may pag-asa. Nga di kita kasamang days, iton, rejoin na lang natin, Papiaw, aton, gindumara nga price monitoring, aton. Ay, oo, ano man. Yes, aton mga datos dito, nga nakala, panpresyon, bugas, isa-submit at. Agad-agad yun, isa-submit, ikukulate yun ng mga taga-city, agri-office, nga to naman na regional office at DS, FDA kasamang days. Yes, nag-inumintuhon talaga at presyo hit the bugas. Aning povertism nga dinurado. Uy, tag 60 pesos is na kasamang Tikang at days. pira ate. And, Before hininga kuan, before hininga nga krisis, pira adto ang presyo. Maya may pahat ni ang gigopihi mapapalit pa na din tag 55. Uy, oo ate. Oh, yan Asa na, tan-amon, tag 55 lang. Yan na, tag 60 plus na. Ang kan Kuya Buboy Paraliton, tag 67 na, 68, 70 it nga pula kasamang days. So ano yung kuan, ano yung rason ate? Daraba kay mahal adton na transportasyon o ano an iba pa nga rason? Ay, natumbok na nagmalan pasahe, ang kada sako. Ang pag-deliver nganhi, tapos yan na, kinanglan na daw gud nira yung kapital, kay diri na pwede ang consignment. Kumbaga, oo nga, ito ay binubutang la ate Sok, tapos may daka porsyento. Asit yung consignee, Tinatagang kinuada, 1 week, 2 weeks. Pero yan na, COD na rin niya, cash on delivery. Pero ang maupay nala, base naman anak dito kinita, sige, itong supply. Kay last Wednesday, binagsakan at hirahin bugas. Diri pa man namin Merkules, diniliberan da naman hirahin bugas. Nga nagto nga Wednesday, padayon daman ang delivery. Ang lisan nga iyan na may mga truck, ipakan sa merkado, nga may mga epiktos, bugas, kasamang dis. Pero asya, tanira sa ring ate, nag-uminto ang presyohan, pasahe, tapos ang mode of iranate nga mga pagtaga-transaction, ang ira mga traders on cash basis na talaga kasamang basic. Pero asya aton kinita dito. May mga bugas nga coming from Leyte, Northern Samar. Ang pinakabarato dito, kung dila naman kita pihikan, may da 43 to 45 per kilo. Tikang ina Northern Samar. Pero may dahiya mga itom-itom kasamang days. Kaya ring tintuhan ang tag-iya, hanton pwesto, retailer, in gin-harvest in hadton mga parag-uma naton. Labisaris ba yun? Kundi kita nagsasayop. Hadihang ka mauuran, naging apektado ang bungahan humay. Asya may da niya mga itom-itom. Pero maupay ka sa mga days kay bag-o hiya nga inigin molino. Tapos medyo may di ba may man talaga variety humay nga brown. Asya itiya. Tag 43 to 45. Maupay madiri hiya maamho kay bag-o hiya nga molino. Asya lay kung pihikan ka talaga mapili kay may nagkikitaan dito nga mga itom-itom. Daraliwat hadton grains and may dangan apektado naglabay nga pag inukuran. Pero ang igriba as in mahal talaga day sugat nga denorado in tag 60 pesos adton kada kilo. Tapos kung magtsatsaga di damanhid pagsudoy suga kung kanda Kuya Boboy nga nagkakanbas kita may papalitan makakaminos ka naman kay parehas nga bugas ganay may na nag-iiba ang presyo yung tag-piso at tag-dos, pero ito, mag-e-effort ka naman pag, pag-canvas, bidihan, pagpalitan bugas. Tapos, ang pinakabarato yan na kada sako, daha 2,550. Ang pinakamahal naman, naabot nahin 2,800. Pero ikatag 43, 45, ngagin sasabi nga coming from Northern Samar, mas baro-baro tayo tiya kasamang days na sinako 1,200 adto na sako hit 25 kilos. Nga di na mahit nga para lito ni Kuya Buboy nga mga red tanner, nga red nga pula nga bugas in pirahoy na di nagababalid siya hin
sinako 4 kilo na ato na pag Nititida nga ako, ate, so nga tag 45 ba itiya it kilo nga bagahit ka nan NFA han una nga panahon. Pero kanitiya ka sa mga days, diri po siya NFA, ti kami kaya Northern sa. Asya tanim sinisering. Oo, asya tangin sa sab. Kasi may naman talaga hiya, bulaw talaga nga klase hin bugas. Nga diri gibusagi ka sa mga days. So asya it hiya. Bago hiya nga minulino, ugaring, madi-discourage lang iban pagpalit. Kami ning kikitaan dito nga itom-itom. Dara daw good ithan, napiktuhan, an humay, ang pagkinuuran. So, harvest hiya, nga diri paano yung kasamang daysot, nga diri pa nga gihinugi, kay para inunahan na dawan mga farmers, para diri makarag, diri mapiktuhan, sobra-sobrang uran. So, asya itiya nga may niya mga itom-itom. Pero maupay iya, diri iya maamok, yun lang, ang magkaka-discourage la kay pangupahit na nga itom. Pero usually, nalutaw may tinim, gin haharasan, kay diri man hiya bato, kuan man, kanan humay man nga pag itom-itom. Diri man it nga, hiya pwede pagpumulino nga mga grabita. So, asya itiya kasamang days, tipid-tipid na kitahin. Pero halos diri kuan, una, haros asya damay ang presyo, 2,800 na pinakamahal nga bugas. Pero talaga ang mga favoritism nga bugas, ang mga mag-upay talagang klase, in asya mga tag-60 na, adton kilo, 59 nga reviews, napapalit natin hinadto, tag 55, so gahit adto na kilan mo pay nala kay kapag kaya na padayon nga sige adto ang delivery tikangan mga traders at akang pamay niya takloban anti katakloban na Leyte tapos tikang petit iba naman dito naman kay Luagan Manila ito na supply nga na aton to iko na la name i-picture i-transportasyon hit nga na at syempre nga pag inamin to hit presyo hit petroleum products somehow apektado liwat iton transportation cost. Pero yan kay ginudung man an fair hike gin-suspend. Gin-suspend daton mga public utility vehicle aton mga buses, mga truck supod nagaditon. Oo, samang days. So asyain ato na lang tabayanan kung ano pagkakatarantuhan hadton transport sector at patano ko na ang tricycle na di naman ito ang batan ito ang City Mayor this coming Monday. Pero una naman at nga ginsabi ni the dance press conference diba kasamang des nga sa hadton ginahunan ang LGU ano ka nga pamunan ng syudad ang paghataghin subsidiya nga daton dapat sugaran na lahiton ate Sok i-subsidize na laanay kasi kairota no kairo yes, tapos di man itiya maiha I hope let's pray no kurikit ka dyan nga pansirakan iti Holy Spirit iti rahit mga damdamin mga kasing-kasing nga kuano right nira pag inaraway kay na kinukuryan it citizen hit kalibutan. So, sigyan talani kasamang yes, nagta-thank you kita din nato natin mga kasugbong din staff ni Konse Ian Galo, syempre nga daliwat kan Konse ngan. Ngayon, nakita po kami din nga Himam Hazel Ribong. Again, papahinamdam ngayon naton mga estudyante at mga benepisyaryohan direkta ayuda program kasamang day sila biran it gin-schedule hanti niya downtown nga mga barangay Sabado dito naman na multi-purpose gym na motor pool nga area magkakamaydanahin pangarawat yan na nga Sabado. Correct, yan nga Sabado, March 31. So, kinahanglan kung may March 31, surusunod pa ate. 21. 21. 21. Okay. Huwag mong kita. Bakit tinatapunan ko na ikaw yung pagtagapit Di rin akong kahiniring 31. 21 ngayon. 21. Okay. Burabuasa, no? Dito Arayupan multi-purpose gym dito yes, motor pool area. Maghapon siya kasamang days. Sa ring ni Ma'am Ribogati Anton, igin-schedule anay ang poblasyon barangays to follow na liwat kung iba pa man nga mga barangay kung saan nag-schedule. Kung ano ato mga proseso, kung ano mga tululhan nga mga barangay aton mga taga-manong gobyerno ba aton makaduhan na pagkarawat aton aplikasyon. Pero as for now, siya poblasyon barangays tanan
A, B, C, D1, D2, nga to naman ha, Barangay H. So aton hiton post maram na itiran mga mga beneficiaryo asya lagi aton mga requirements tapos aton tikuha ang voter certification yan na diri kam kakakuha dili naman ha Comelec office kaya aton mga kasagbong iton city Comelec nagdudumara in satellite voter registration ha surok kasamang days. So hiton was na kam na Friday o di kaya naman hiton Sabado kay bisan in holiday Mondays to Saturday nagdudumara imira hindi nga voter registration kasi gindadara nila iton ira mga equipment equipment computer at nga iba pa nga mga gadget. So signan talaan kasamang days Tanchu parang sumat isihanan Ate Sok back to you. Damang nga salamatan report Ate Sok Aberia nagdaraton ha oras nga 4 minutos na ang nakalabayhan na alas 10 sa aga. Thank you Ate Sok. Sana i-subsidize lang itong city government para diri kita makaabat iton na umintohin na presyo hiton aton mga pamasahe hiton tricycle din hinaman hiton aton naman syudad. Pero wait kita kung magiging ito na dalagan hini. Samtang may adalibre nga panmakuna yan ang adlaw kontra rabies. Papatuman ini dinha Eastern Samar hapagpanguna ni Governor Ralph Vincent Ivardon yan iton iya leadership pinaagiton Provincial Veterinary Office gindudumari yan ang adlaw March 19 iton panbakuna kontra rabies pagporga ngan panmisit iton mga kahayupan sugad iton ayam ngan uding. Aada iton hiton Provincial Veterinary Office dihiton capital area. An anti-rabies vaccination usay nga regular nga programa agud maprotektaran iton aton mga kahayupan nganongan mapudngan iton pag sarang hiton na rabies hiton na komunidad. Ginaagat iton na mga pet owners nga pabakunahan at niira mga alaga ngan maging na responsable nga tag-iya para malikyan iton peligro nga rabies sa nga sakit nga harosura na katambalan kung makaigo hatawo. Yon. So yan na iton nga adlaw ha di Provincial Veterinarian Office. Adila iton linya hiton Radyo Pilipinas Borongan ti pakadto ha Kapitolyo. Singabuton hi ako nagpabakuna kasi akin misay tag 400 dito ha Cebu ay 400 plus yun so kung makalibre ka naman din tapos safe ka pa kadiba dani iton aton uding dani kita diretso iton ba nga nasa kahaatan tapos nakakakudis dito na aton panit. So, pakada na lang kamo, kay whole day iniya na nga adlaw. Feeling weekend na hira, Last working day of the week para hadton na nasuludan 8 to 5. Ang iba naman kuno ate, parehas mala kuno iton kay work from home man kami. Di nga ni bakasyon na namon iton Biyernes nga adlaw. Alright, gandi naman kita itong mga balita na hikahito na aton na mga Bachelor of Arts in Communication intern sa Eastern Samar State University Main Office para ito niira mga nahikay nga balita. Diretsohon ta, Kadion tanay. Kailangan naka-on. Ngahin pati didihan aton daman luyo. Okay. So siyahan aton na balita, local news. 2026 World Skills Provincial Skills Competition formal nga ginabrihan hantes da Eastern Samar. An report tikang kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report. Malinang puso naging dumarahan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar ang opening ceremony ng 2026 World Skills Provincial Skills Competition kakulop nga adlaw Marso 18 habalang Higa National Agricultural School. Ang kompetisyon nga pagbubuhaton
Hinduha ka adlaw tikang ha Marso 18 tubtob Marso 19 gintambungan hin 150 nga partisipante tikang ha magkaiba-iba nga eskwelahan nga training centers sa bug-os nga probinsya nga may ada mga skills training programs. Lakip han mga partisipante ang PTC Eastern Samar, Arteche National Agricultural School, Balanghiga National Agricultural School, Samar National School of Arts and Trades, Don Bosco Training Center Borongan, Balangkayan National High School, Dolores National High School, Eastern Samar National Comprehensive High School, Lalawigan National High School ngan Goshen Farm. Naghatag hin mensahe hi Governor Ralph Vincent R.V. Evardone nga iginpahayag ang bug-os nga suporta han probinsya nga gobyerno ha mga programa han TESDA nga iya kikita nga epektibo nga alternatibo para ha mga estihanon nga karuyag magkamay-ada hin praktikal nga kahibaro nga mas maumpay nga direksyon para han mga TESDA certificate holders. Base ang balita nga sinurat ni Ma'am Penelope Pomeda para sumadasehanon Ivan Lavado nagbabalita. Damo nga salamat han report Ivan nga nahaluy naman nga bahin libre nga kasalan bayan para hiton boronganan yan nga Hunyo pwede na magpalista. Ang detalyihan report tikang kan Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Nakarawat nahin aplikasyon para hit Hunyo 2026 nga kasalang bayan an LGU Borongan. Ipinaagi hit City Civil Registry Office. Ginabi-abi ni City Civil Registry Officer Miss Maria Luisa M. Asol tulo ang mga magtiayon nga Boronganon nga interesado magpakasal hini nga libre nga kasalang bayan in magpapalistahan hinagap ngan kompletohon nga hagilayon ang mga rekisitos. Ang pasiuna nga requirements in birth certificate ngan valid ID. Bisitahon ang buhaton ha City Civil Registry ha second floor han City Hall building para mas tukib nga impormasyon. Pinaagihan sinurat ni Ma'am Sok Aberia, Alexis Balotabot nagbabalita. Damo nga salamat ang report Alexis ngadto naman kita ha national news duha nga individual kakasuhan in profiteering og hoarding habot nga han paghitaas san presyo han lana sumalahan Philippine National Police. Nga di naman kita kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Nakapagdalaan Philippine National Police o PNP hintag usa ka kaso in profiteering og hoarding hin produkto petrolyo kadungan ang paghataas sa presyohan lana hanasod. Sumanakan PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Toanyo na iserbi na ang mga kaso kontra duha nga individual tikang Nueva Vizcaya nga Eastern Samar. Habalita nga han pulisya iginireklamohan usa nga concerned citizen an usa nga gas station ha Maharlika Highway ha Barangay Quezon, Nueva Vizcaya kahuman magbaligyahin mas mahal nga presyohin lana kumparahan mga kadukong gasolinahan an Marso 9. Samtang ang kaso naman ha Eastern Samar in may kalabutan ha hoarding kahuman madakop an 29 anyos nga driver ha checkpoint han Barangay Garden Arteche Eastern Samar han Marso 11. Nahikitaan ang mga otoridad na may duha nga 680 liters in premium gasoline ang suspect nga waray kaangayan nga dokumento og permit. Naatubang na naaresto nga driver ha kaso nga Republic Act No. 33 o illegal hoarding in petroleum products. Pasigi naman ang pakikipag-istorya han Department of Energy ha PNP mahiunong han pagbabantay han mga gasolinahan nga posible na singabot ha presyo han lana. Para sumatasehanon Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat ang report Ivan haluyon naman nga bahin mga Pilipino ha Israel ginpapaandam ha tarhog ang missile barrage sa Hezbollah. Adian report ni Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Ginpapahirot ang himbahadahan Pilipinas ang mga Pinoy ha Israel mahiunong hini nga mga missile barrage ha nga ipapagawas han Hezbollah. Naglunsad ang Philippine Embassy ha Israel in pahibaro kahuman makakarawat hin impormasyon ang Israel Defense Force bahin han ginandam nga missile barrage han Hezbollah nga ipapagawas han mga masunod nga oras. Mahugot nga ginsidngan han embahada anya tanan nga mga Pinoy nga magpermanente hamamad o shelter nga dayon nga masulod didto kun pangananglitan makarawat hin emergency alert. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Da mga salamat han report Alexis.
Ha international news naman, Cuban President hugot ang depensa han isla kontra Amerika. Ang detalye tikang kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Nagpahimang no ang Cuban President nga Miguel Diaz-Canel nga bisan ano nga panhilabot o pag-angkon han United States sa Cuba makakaatubang hirahin marigon nga pagkontra. Nahitabo ini samtang naatubang ang Cuba hinda ko nga problema ha kuryente nga nakakapekto ha milyon nga mga katawhan. Ginakusaran ni Diaz-Canel ang US nga gingagamit ang kahimtang han ekonomiya han Cuba para maninglabot ha nasod. Samtang si Donald Trump nagsiling nga posible may dahimuon ang US kontra Cuba ha makasunod nga mga adlaw. Naatubang ang Cuba hin mas grabe nga krisis tungod han kakulangan hin supply hin lana nga nagresulta hin blackout ha bugos nga nasod nga nakadisturbo ha adlaw-adlaw nga kinabuhi ang mga katawhan. Bisan may naibalik na nga kuryente ha ibang lugar, damo lagi hapon ang napektado. Ang mga residente nagpapakita hin kahadlok ngan kabaraka nga naghihingiap hin kalinaw ngan dialogo imbis gera. Ginpamatud ang liwat nga may ada na pag-istorya ang duha nga nasod base maresolbar ang mga problema. Para sumatisnihanon, Ivan Lavado nagbabalita. Salamat Ivan, ngan haluyo naman nga balita. Lubong han duha nga leader han Iran nga namatay han airstrikes han Israel ginbuhat hat Tiran. An report tikang kan Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Gitbuhat ang lubong himlayan han revolusyon hatiran, kundiin minilmil nga katawhan ang binunyog. Hanya na lang namatay ang mga opisyalis, darahan airstrike han Israel, iniamo hilar-lari dyan nga lider han seguridad han Iran, ngan Gulame Risa Soleimani, kumander han organisasyon Habasi. Sumalahan lokal nga gobyerno ang pag-atakihan na hitabo nga usa ha pasilidad habot nga partihan nasod samtang hirain ng mimiriting. Ang mga demonstrador nagdarahin mga bandera ngan placards samtang gintagan doon han mga opisyalis nga ini inusa nga diskontra ha soberanya han Iran. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Salamat Alexis. Sa naton oras, mayroon na kita 15 minutos sa nakalabayhan alas 10 sa aga. Katuon ta naman, Showbiz News, Jeric Gonzalez, ginahinumdom at mga kakurian, hapakatangpo sa kolehiyo. Aadi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Ang pelikula ng graduation day is nga philosophical nga religious nga istorya. May itoong hinihan relationship han maglola nga hi Simon played by Jeric Gonzalez ngan hi lola Nila played by Elizabeth Oropesa. Dara kaya anong graduation man ini naghinumdom hi Jeric Gonzalez nga han iya ginatubang iya mga experience han na eskwela pa hiya. So gadhan pag kay Jeric Gonzalez nag-take min hiyan Bachelor of Science in Nursing. Sa nga mahal-mahal kurso. So nagkuan kuno hiyan iya tuition fee, syempre daily challenges sa mahan student. Diri kuno smooth ang iya journey haniya paka-graduate kun siniya. So mala naman han director nga hi Dante Balboa an pelikula inagpapakita hin real life nga situation nga sinisiring niya nga may da kunong mga tao kaino kuno may da mga tao nga bisang gad arisgado hindi ri kuno na uswag samtang may da mga tao nga bisan chill lain mayaman lang at perme kabukusan ng graduation day diri lang mahitungod han pagtapos sa eskwelahan kundi mahitungod han pagkarawat han kapalaran mahitungod han Dios para Showbiz Balita Ivan Lavado aniyo kachika. Mga salamat Ivan han balita. Ha sports news naman, Alex Iyala aatubangan ang Zygmunt her round of 64 han Miami Open. Aadian report ni Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Hi Alex Iyala magtitikanghan iya kampanya ha Miami Open kontrahan veteranyo nga mag-uruyas nga Laura Zygmunt ha round of 64 nga posible ganapon ha Huwebes o Biyernes. Ang 20 anyos nga left-hander inhinila nga magpagpartisipar ha last 16 han iya una nga pag-uyas han Indians Well. Dati nakaabot hiya ha karir nga high rank of 29 pero inubos ha ika 50
live rankings. Kauman mawaraan iya puntos tikang ha iya si Miss Ran ha Miami Open niyan han naglabay nga tuig. Nakapagdaog si Sigmund kontrahan Petra Marcinko ha opening round yan na nga han aga. Hapuntos nga 6-4, 6-4 para makakuhahan karangalan nga makauyas hin 30th seeded nga Iyala. Ang 38 anyos nga aliman in dati nga inapong hiha career best nga ranggo nga ika 27 yan han 2026. Nga napagkaya na inada na hit ika 53. Naging mas manilampuson hiya ha doubles kundiin nagdaog hiya ha hintulo nga Grand Slam title niya han 2016. Ngan 2020 ha US Open, ngan 2024 ha Prince Open. Haluyo hini, hisigmon in usa nga matalanghaga nga mag-uruyas nga nagamit hin slices, drop shots, net approaches, ngan lobs para makadistorbo ha ritmo han iya makakontra nga kauyas. Para ha sumat istihanon, Alexis Balutabot, an iyo kay Sport Balita. Damo nga salamat na report, Alexis Balutabot. Nga di naman kita, katapusan nga balita, balik kita showbiz. James Blanco, nagpahinumdum ha publiko, higugmaon iton kag anak. Aadi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Nagpahinumdum ni James Blanco mga katawhan nga importante gugmaon it niyo mga parents. Dara ini kay James Blanco in strange namin hiyahit iya mga anak. Kumbaga bulag na hiyat iya mga anak. Mahinumduman ni James Blanco nga pera nakadekada nga aktor. Pero naging emotional hiya pag istoryahan sa nga interview dito na Philippine Entertainment Portal nga may unong iya anak. Nga niya haniya anak nga Ignacio ba to? Nga bulig yan na binulig na Pinoy Big Brother. Nag-istoryahan ira past nga nakadto ko no hira han gym pero may kuno tira nagiinupod. Kaso yan na medyo bulag naman hiya and di nagad hiya nakakapag upod iya mga anak. Mayroon nag-a-advise malagap hiya iya anak. Asan niya advice nga pag-eskwela ko nula anay nila na kadwaan na showbiz or na acting career pero niya anak binulig ba ng Pinoy Big Brother sanglit medyo kuan ko na maya hantikang pero ang pagkita nga maupay manan iya performance dito naging proud naman James Blanco. Para suma testihanon Ivan Lavado nagbabalita. Yes, Ivan, maupay iton nga pahinomdom tikang hinaton na mga sikat nga personalidad kung habaga kag anak kaulangan god bisan pa umabot iton panahon kay syempre naabot it panahon na you gonna have your own life, di ba? Hika mo, pero dapat diri hingangalimtan iton kag anak. Bisan pa gaano ka mo ka-successful, kaulangan nga panginanuon, diri latob hiton panginano, kaulangan na aditon gugma. Kaya ang sakripisyo iton yung kag anak. Di ba? Hinahatagit nga tanan. Kinakalimtan iton nga tanan, iton iba, diri nagpuporsohin karira para makatutok nga dit kabataan. Di ba mga sugahit mga oportunidad nga pinapalampas iton mga kag anak just so magkamayada kami maupay nga kabubuwasan. So kung umabot iton panahon, syempre nagbuburublag kay nagkakamayada manhin na kalugaringan na nga pamilya, kalugaringan nga kinabuhi, kaulangan diri hingalimtan iton kag anak. Okay. So da mga salamat Ivan Lavado nga sugad man kan Alexis Balutabot haton iyo balita nga iginpahamtang dinhan aton programa Sumat Istihanan. Wow, improving. Oo, sige. Thank you. Ngan pa mga kasangkayan na naton oras, may ada na kita 22 minutos. Ang nakalabayhan alas 10 sa aga nga din hinaton tinitiklop ang panhoybis ng edisyon taramdan Sumat Istihanon March 9, 2026 nga nangaran hiton amon station manager at Eros Rivera Abunda di naman ha technical hera chief tech Joy Policarpio nga engineer Alquin Baldonido and Daisy Lalosa Bilizar nasa ring damo nga salamat and yung pakig-usama o pay nga aga and God bless everyone. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.
ng makikita nyo naman po doon libreng sakay. Kasi baka mapagkamalan Tata Rolly.